Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa nangyaring pag-walkout ni Senator Rapi Tulfo at yung naging reaksyon ni Senator Bato de la Rosa dun sa pag-walkout po ni Senator Rapi Tulfo. So, bago po natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At palike na rin po yung video, wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Nag-init ang ulo ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon. Kaugnay ito na pagkakasangkot ng ilang miyembro ng Bulacan Police sa isang operasyon na walang search warrant noong isang taon. Hindi kasi ng search warrant. Walang warrant nung pumunta sila doon. Bingo! Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. But they're insisting na pahinga siya ng puntuhin nga. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Sa gitna ng panggigisa ni Tulfo, hindi niya nagustuhan ang pambibaby down ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa mga sangkot na pulis. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tulfo, hindi ko binibaby ito. Ay, grabe naman. May mga sugar baby pala ito mga ito. Natatawa ako dito sa dalawang to. Mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain. Maya-maya pa, hindi na nakayanan ni Tulfo ang pagkadismaya. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Naka po, patay tayo dyan. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walkout ni Tulfo. Alam mo, napansin ko lang dito, si Robin. Walang biro. Napansin ko dito na he is so, peacemaker siya. Nung nag-walk out, tingnan niyo yung reaction ni Robin, ha? Tingnan mo, nakatingin siya, oh. Naku, ayan na. Mukhang ano na. Mukhang gulo na to. Oh. Sorry, I have to walk out. Oh. Hindi ko kaya to. Tinawag na insulto ni De La Rosa ang pag-walkout ni Tulfo. Oh. Sinundan niya kaagad, tapos tinapik niya si Bato. Sabi ni Robin, ang baha. Easy. Kaya ko to. Tapos bumalik siya dyan eh. The most insulting action. Ayan, bumalik na siya. Ito na yung wala na si Tulfo. Pagbalik niya, sabi niya siguro, ayan mo lang, pinasayaw ko ng kalma si Tulfo. Easy, sabi niya siguro. Hindi, napansin ko yan, ha? Si Robin, iba ano niya eh. Iba yung, meron siyang leadership na punto. Alam mo yon, marunong bumalanse, ika nga. Kasi tandaan ninyo, if there is one thing na kahanga-hanga kay Robin, may stand siya pagdating sa mga issue. Di ba yung kay Ontiveros? Pero, may galang. Very, very respectful. He disagree with respect. Yun ang medyo, hindi ko naman sinasabing kakulangan ni Tulfo, pero yun ang medyo nakikita ng iba na medyo kahinaan ho ni Tulfo. Si Tulfo, mainitin ang ulo. At yun po yung sinasamantala ng mga anti-Tulfo. Yung sinasabi ni Banat Bay na weakness ni Senator Rapi Tulfo, yung pagiging maitin nga yung ulo niya. So, may rason naman, di ba? May rason naman yung pag-walkout ni Senator Rapi Tulfo. Pero in fairness dito kay Banat Bay, ito yung maganda kay Banat Bay, balance siya mag-criticize. Yung tamang pag-criticize, yung tamang pagpuna. Hindi yung pagpuna na halos siraan mo na yung isang tao. Di gaya ng mga anti-Tulfo na talagang paninira lang yung ginagawa, lalo na kapag ganyang nakikita nila yung nahahanapan nila ng sinasabi nilang butas to, pero hindi naman talaga big deal yung butas na nakita nila. Talagang sobra lang nilang i-hype para lang mapaniwala yung kanilang mga follower na si Rapi Tulfo ay talagang yun nga, pinasasama nila ng todo yung imahe
ni Rapi Tulfo. So sana ganito yung pag-criticize, kagaya ng pag-criticize si Banat Bay, gaya na sinasabi niya, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So dito medyo nagkaroon siya ng negative comment. Pero pag may magandang ginawa naman si Rapi Tulfo, talagang pinapalakpakan niya. So dapat ganun po tayo. Tao at hindi po dapat po issue pala. Dapat issue po ang pinag-uusapan, hindi po yung tao. Hindi kagaya ng mga anti-Tulfo na tao at hindi issue. Mas pinupunan nila na yung tao, hindi na yung issue. Diba? Dapat ganun po tayo. Dapat issue po yung pinupuna at hindi yung tao. Medyo pagalit lagi. Ito naman si Bato, ang nakikita naman ng mga tao, masyado namang malamya. So, nung nagkasabay sila, magkaiba eh. Parang magjowang nag-away. Di ba? Kasi alam mo, minsan pag ang jowa magkaiba ng ugali, minsan yung jowa mo siya yung malumanay, inis na inis ka, bakit malumanay siya? Ikaw naman yung mainit na mainit ang ulo. Di ba? Halimbawa, yung mga babae, pagka yung kanilang jowang lalaki, medyo ang bagal nung order sa restaurant. Galit na si babae. Follow up mo na yung order natin. Ang tagal-tagal naman yan. Eto naman si boyfriend. Wag na. Masyado. Easy ka lang. Easy ka lang, baby. Di ba? Masyado Hindi! Siguro kursunada mo yung babaeng waitress kaya ayaw mong magalit, do. O, di ba? Di ba? May mga ganun eh. Ganun. Pero it doesn't mean may mali sa kanila. Ako, ang tansya ko dito, it's just a matter of style. Yun ang totoo eh. May ganun talaga eh. Ang style ni Bato, malamya. Ang style ni Tulfo, pagalit lagi. I think it's more on misunderstanding. Honestly I think it's really a misunderstanding pareho sa kanila. Kasi Correct naman dito si Banat Bay, may punto siya. Nagkaroon lang ng misunderstanding kasi nga kay Senator Bato, kinaklaro niya kasi yung, since alam naman niya yung proseso dahil nga pulis siya dati, GPNP, so alam niya yung proseso. So kinaklaro niya lang yung mga detalye para mas maunawaan. Tapos kaya yung feeling ni Senator Rapi Tulfo noong time na yun, parang yun nga, nabe-baby. Dahil nga, parang nabibigyan ng ideya kung paano ilulusot ng mga pulis yung kanilang mga palusot. Na feeling ni Senator Rapi Tulfo, nakukorner niya na eh. Kasi nga iba-iba na yung statement. Siyempre ganyan yung mga abogado. So parang ginagaya ni Senator Rapi Tulfo yung mga estilo ng mga abogado na pag nakukorner mo na, pick ano na, isandal mo na ng isandal para mahuli na. So doon lang nagkaroon ng problema. So misunderstanding lang yung dalawa dahil nga magkaiba sila na estilo. So yun lang napunta rito ni Banat Bay. yung iba naman, maka-judge naman, naiirita naman ako. Masyado naman malamyaya si Bato kasi. Siguro talaga binibaby niya. Wala pa yan, hinog pa yan, ilaw pa yan, ilaw. Alam mo, pag pinakinggan nyo naman yung punto ni Bato, siyempre dati siyang pulis. Ayaw niyang, alam nyo hindi ho kasi pag ikaw, minsan kasi, eto pasensya na sa medyo babanatan natin ng konti. Minsan kasi tayong mga tao, unless we become like them, o we become them, hindi natin alam yung dinadaanan. Hindi natin, alam yon, it's easy for us to judge some people kaagad-agad. Kasi nga, hindi tayo naging katulad nila. 'Di ba? Marami sa atin ganun eh. We're so hard on many people. It's because feeling natin tama tayo palagi. 'Di ba? Tama 'yun. Meron ka namang punto doon. Pero always remember pa din na sometimes kailangan mo ring intindihin. A little respect, ika nga. Ang problema naman din, ito naman, ang nakikita ko namang strength kay Tulfo, pag talagang nagalit siya, I mean, kung talagang nakita niyang may pagkakamali, talagang pinupunan niya. Nagagalit po siya. Maganda rin naman po yun. Kaya nga, both of them should talk. Dahil pwede namang ayusin. Pareho naman silang may punto. Pareho naman silang may tama. At pareho din naman silang may mali.
Yun lang naman po sa akin dun eh. Sa akin ho yun ha. Sa tingin ko pareho silang may mali, pareho silang may tama. Nagkataon lang, hindi sila nagkasundo. Yun lang ho sa akin. Hindi ho sila nagkasundo sa issue na to. Okay? At eto nga, ang kinagandahan ko dito, natuwa ako dito sa pagkukumbaba ni Bato. This is the kind of person I am looking for, a good leader. Yung pagiging mapakumbaba. Yun ang totoo. Is for that, kasama mo dito, mag-walk outan ka. Kasi ito lang naman yung pinupunto rito ni Banat-Bay. Parang, siyempre, pulis yung nasangkot, dating pulis si Senator Bato de la Rosa. Siyempre may part yan na nasasaktan yan. Kahit nasabihin natin na totoo yung sinasabi ni Rapi Tulfo, masugaan nga na ganon. Siyempre may part pa rin naman na nasasaktan niya si Senator Bato de la Rosa dahil dati nga siyang pulis. So alam niya yung hirap ng mga pulis, alam niya yung kahit sabihin natin yun nga, pag nabatikos yung pulis lang dati siyang chief PNP, tinatamaan siya. Kaya siguro ganun yung pag-handling niya. Same thing din sinabi ulit ni Banat-Bay na yun maganda rin kay Senator Bato de la Rosa. Gaya nga na sinabi rin ni Rapi Tulfo nung dyan sa in-update niya na humingi na nga ng paumanhin din si Senator Bato de la Rosa dahil nga feeling ni Senator Bato hindi maganda yung paghawak din sa committee niya, kaya in-approach niya. Diba tama naman yun, hindi naman kailangan na porkit nagkaroon sila ng misunderstanding parang may lamat na, parang galit, talo-talo na. So hindi yun. So maganda nga kay Senator Bato de la Rosa is in-approach niya na sa kanya pa lang inayos niya na yung pwedeng maging gusto nila ni Senator Rapi Tulfo, na which is maganda talaga sa isang leader na dapat talaga marunong magpakumbaba pag alam niyang yung kanyang nasasakop. Kasi time na yan si Senator Bato yung head ng committee na yan, so parang under niya sa kanyang committee si Senator Rapi Tulfo. So at alam niya mas mataas yung posisyon niya sa committee lang sa committee na yan, hindi sa pagiging senador, sa committee na yan, is siya na yung nag-reach out para maayos yung problema nila. Itinanggi niyang binibaby niya ang mga pulis. Wala akong bias dito. Kahit nasabihin nyo dati akong chief PNP, fair lang ako. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Hindi na bumalik si Tulfo sa pagdinig, pero pagkatapos nito, kinausap daw ni De La Rosa si Tulfo. Right after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge. Ako nag-approach mismo. At ako ang humingi ng paumanhin. Nag-sorry ako na, sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa committee hearing natin. Sinabi niya raw kay Tulfo na sana hindi na siya nag-walk out. Sana, huwag ka magtampo kagad. Huwag ka sanang magtampo. At sana nagkuhan ka muna, humingi ka ng 1 minute suspension at kinausap ako, mag-usap tayo para kung how you want this to go, yung investigation. Paliwanag daw ni Tulfo kay De La Rosa, sadyang nainis lang daw talaga si Tulfo sa pagsisinungaling ng mga pulis. Ayaw daw ni De La Rosa na mag-away sila ni Tulfo. When you say tamang asal ba, I cannot, as for now, I would like not to comment on that. Ayaw kong mag-aaway kami. 24 lang kami senador dito. Magkikita kami araw-araw. Hindi maganda na merong bad blood between us. May mawawala ba sa akin kung magpapakumbaba ako? Yon! Sa huli, nagkaayos naman na ang dalawang senador at magkakaroon pa ng susunod na pagdinig. Muli namang nanindigan si Bato na wala siyang kinakampihan o kinukonsinti. Yun ang gusto ko. Panalo ka doon, Bato. Yan kasi ang problema sa ibang leader ng bansa natin. Yun ang totoo. Problema yan. It's very hard for them to admit pag nagkamali. Dito, alam mo yun, nag-sorry siya not because of anything else, not because sa tingin niya mali siya. It's just ayaw niya ng gulo at nagpapakumbaba na siya. Sabi nga niya, ano ba naman nang mawawala sa akin pag nagpakumbaba ako? Alam mo, panalo yun. Panalo yun.
correct naman, di ba? Ano ba naman yung pakumbaba ka? Lalo na kung kaibigan mo naman yan. Talagang, kaya lang mas malawak lang yung pangunawa. Yan lang kasi yung kulang sa mga Pilipinong, alam niyo yung masyadong believe sa sarili, yung kulang yung pangunawa na gusto nila na sila lang yung iniintindi. So, dapat kasi fair, intindihin mo sila para maintindihan ka rin nila. So, give and take lang naman yan. So, kasi kung ikaw pa lang ay magmamataas na magmamalaki na dyan, magmamataas ka. So, siyempre, ano yung gaganti sa'yo nung kasama mo? So, ganun din ang gagawin niya. Pagmamataas at magmamatigas din siya. So, kung magsasalubong kayo na parehas kayo may pangunawa, di ba? Hindi, maayos nyo yung gulo, maayos nyo kung yung hindi nyo pagkakaintindihan. So, tama naman, wala namang mawawala kung gano'n ang gagawin mo, di ba? Yan ang gusto kong klase ng leader. Marunong tumingin sa pagka medyo sa tingin niya hindi ano na, although some people would look at it as weakness, di ba? Minsan, kaya lang remember, alam niyo yung salitang meekness, M-E-E-K. Ness. It doesn't mean hindi ka marunong tumanggap sa pagkakamali mo. Meekness is strength under control, ika nga. Malakas ka pero kontrolado mo. Pag ikaw kasi malakas ka at hindi mo kayang kontrolin yung lakas mo, anong tawag doon? Pride. Ego. Yun ang meron dito kay Bato. Kaya ako dito, totoo lang ha, kung ako tatanungin mo dito, mas nagpogi point sa akin si Bato dito kaysa kay Tulfo. Although, may punto naman si Tulfo, pero yung ginawa kasi ni Bato, mas humanga ako doon. Yun lang sa akin ha. Mas humanga po ako sa ginawa ni Bato sa kanyang pagpapakumbaba. Dahil dyan, Ganyan ang tamang pag-criticize, mga anti-Tulfo. Hindi yung paninira o hindi yung pagkakamali lang yung tinitingnan ninyo. Kailangan maging balanse rin kayo. Sabi nga na ni Idol Melo Yap, excuse, gamitin nyo yung utak nyo, hindi yung atay. Gamitin nyo yung pag-iisip nyo para hindi kayo makonvert as zombie. Ang pag-criticize is maging fair para hindi kayo makakasuhan ng kung ano-ano. Kasi kung ang pag-criticize nyo umahantong na dun sa paninira, sobra-sobrang pandalait, yan ang kahihinatnan ninyo. Kaso, kaya nga sa mga nagbabalak pa na maging kritiko ni Senator Rapi Tulfo, medyo mag-isip-isip po. Yun lang po ang maipapayo po namin sa inyo na sana maging aral po yung mga ganyang klase na maging balanse po tayo lagi. So, wag lang po natin tingnan lagi yung negative side, tingnan din natin yung positive side. So, ayun po, abangan po natin sa mga susunod na video dahil may hearing pa po yung si Senator Bato at si Rapi Tulfo. So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction dito ni Banat Bay sa susunod na hearing. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.